Alright, check everything, passport, cellphone. Nandito na tayo sa Shinkansen Bullet Train. Bababa na yung mga gamit natin. Lagay lang natin dito sa gilid. Dito na lang, te. Para malapit sa entrance. Welcome to the bullet train. Wala, Bullet? Anong bullet? Bullet train tayo, guys. Check lang natin lahat ng gamit natin. Microphone check. Microphone check. Power bank check. Patangahan ko check. Kasi naiwan ko ang microphone ko. Mabuti na lang binalik sa akin. Kunin natin yung mga bag natin. Yan. Asa? Body bag. Wala na? Arigato. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Ako na, Ate Ash. This is my bag. You go na with your dad. Mag-claim muna siguro tayo ng maghanap tayo ng upuan na may maiwan pa. Hindi kayo maiwan. Kami na lang mag-claim ng ticket ni Sheena or something. Para hindi tayo maglakad-lakad. Kaya hanapin muna namin ang ating yung may space na pwede natin. Ha? Actually, sabay ka magkuha sa ticket. Te, sabay ka magkuha ticket sa Klook. Sabi sa'yo, wag ka magbuhay OFW dito. Okay, so ang gagawin natin ngayon, iiwan lang natin. Sundan natin yung TO, Shinkansen Tracks. Kunin natin yung ticket natin sa Klook. Oo. Para dilit ka magsigit-bit. O, isa. 2, 3, 4. Backpack, iwan ko muna. Sabay tayo. Sino pa magsabay sa amin? Sundan natin yung TO, Shinkansen Tracks. Baka doon natin. Para makuha yung Klook. So, kunin muna namin yung ticket namin sa Klook. I-claim muna namin gamit yung QR code. Right. So, papunta na tayo ng Shinkansen namin ngayon, Nozomi 64. And, madali lang naman siyang sundan, guys, no? Hindi naman tayo ganun kabobo. Nozomi 64 and then car number 12 from Kyoto to Tokyo, leaving at 9:30 p.m. We are already here at 5 p.m. Let's go. Wait. Mas mabigat pa sa akin yung... Okay. Time na natin para sumabay. Sumabay. Meow, meow. Meow, meow. Meow, 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 meow. Mga chicks. Super sexy. Guniting ligid. Guniting ligid. Ay, walay kawat diri sa Japan. There's no nakaw here. Here people are very honest. Wow! Hindi akong bagtak. Akong bagtak. Alright guys, time check natin. Grabe, natawid talaga namin yung pag-antay dito sa may bullet train. Basically, nandito na kami kanina ng alas 5. Akala namin 7:30 pa kami makakapunta dito. Pero nag-end na pala yung aming tour sa Kyoto. So, alas 5, nandito na kami sa may Shinkansen or yung train station nila going to different parts of Japan. So, ngayon, ang gagamitin natin ay bullet train para ma-experience natin talagang bullet train. Ganun talaga, no? May pa-bullet. Dumating kami ng 5, imagine 9:30 pa yung alis namin. So we've been waiting for 4 hours and a half. Pero hindi naman namin namalayan. Alam niyo kung bakit? Sinasampal kami ng napakalakas na wifi dito sa Japan kahit saan ka magpunta. Bakit kaya nila? Bakit hindi natin kaya sa Pilipinas?
Bakit? Sige nga. Sabihan nyo nga ako bakit. Alam ko kung bakit. Okay. So ngayon, nag-enjoy kami, nag-wifi kami, nag-edit kami ng videos namin, nag-post kami ng pictures namin. Nakipagharutan kami sa mga single na mga foreigner. Charot! Naniwala naman kayo. So before we knew it, guys, it's already time to hakwat the bags to go up to the stairs. Bawal dito ang maarte sa Japan. Bawal dito ang pa-eme. Hakwat tanan. So binuhat namin yung bagahe namin na parang mga body bag. body bag. Kasya yung katawan ng baka. It's almost 9:30. Sasakay na kami ng train. So, itong bullet train, it will take us to Tokyo in just a matter of 2 hours. So, 9:30, arrival is 11:30 in Tokyo. Pag nag-bus naman kasi kami guys, aabutin kami ng 6 to 8 hours bago dumating doon. So, number 1, gusto naming ma-experience yung bullet train. Number 2, mabilis siya. Okay, though mahal talaga siya. Bawat isa, binook namin sa Klook, nasa $104 or around 6,000 pesos po yung ticket ng bullet train. Imagine, para ka nang nag-return nun from Davao to Thailand, Thailand to Davao. Ganun po siya kamahal. So this is not something I will do again in my life. I just want to feel, para ma-share ko sa inyo kung ano yung feeling na sumakay ng bullet train. Kung meron ba siyang pagkakaiba, kung kailangan mo bang gawin, ganun. Wow, Red social. Riding Hood. So kasama ko ngayon na papasok sa train, syempre mga kapatid ko, si Miss Arlene, si Ma'am Sheena, si Ashley, si Boss Jerry, si Madam Bibi at si Boss Gina sa kabilang car sila. So yeah, I hope makarating tayo sa Airbnb natin tonight. And of course, Airbnb natin nasa Tokyo, no? We're going to stay there for the rest of the nights na natitira. And then, home sweet home. Because namimiss namin ang aming mga bulingit. Bulingit na kulot. Ayun. So anyway guys, let's go. Almost nandiyan na yung aming train. 62 na. Ay guys, sunod-sunod pala talaga. Nozomi 60, Nozomi 62, Nozomi 64. Gumaganon. Sorry? No, I just noticed. Siya, he's riding the Nozomi 62. Alright, malapit na tayo. This is train number 62. Ang nakasulat sa ticket natin, train number 64. So, napakadali lang guys. Napakadali lang kung sundan. Kasi dito sa sinakyan namin sa may Kyoto, akala namin, i-redeem pa namin tong ticket sa isang machine, no? Machine ng ticket. Pero hindi na. In-scan na lang po yung code na nasa cellphone namin from Klook. And then nakapasok na kami. Lumabas dun sa may, sa may entrance ng ticket machine na yung pangpasok. Eto agad. So dito nakasulat yan guys. Ayan. Pupunta ka sa Nozomi 64, yung iyong yung iyong area na antayan. So ito is Nozomi area to siya dito, pero mag-antay ka ng number mo which is 64 and mag-a-appear siya the same time like around 9:30 or 9:20. Ayun na. Nozomi 64 2138 going to Tokyo for reserved seats to dito. Pag hindi ka nag-reserve ng seat mo, pumunta ka ng 1 and number 2. So, eto, may nakasulat dito, car number 12. Andito tayo sa car number 12. Guys, pila tayo. Guys, hindi pala dyan magpila. Dito pala. Ayan. So, ngayon, car number 12, seat number 3. Tingnan nyo good, guys. Sa pagkalamig-lamig, parang yellow na kami dito. Ang tigas na ng kamay namin. Nagbenta talaga sila ng ice cream. Bilib talaga ako dito sa mga Haponesa at Hapon kasi kahit malamig, ice cream ang ginalaklak nila. Amazing. Walang tatalo. Hindi ko alam bakit hindi sila nilalamig. 64. Alright, andito na yung train natin. Medyo nahumihina siya dito, no? Pero mamaya, mabilis yan. Imagine, nasa Tokyo na tayo in 2 hours. Let's go, let's go! Eternity later. Ayan guys, nagkasya yung bag namin sa may tuhod. Ako din, this one here. So, 2 hours travel starts now.
Okay naman, very comfortable naman. Ayan, ang dami pang space. So, pwede tayong matulog or pwede tayong manood ng movie, ganun. Si Madam Ten Gives, si Ashley, si Boss Jerry, then si Madam Sheena. Malaki din yung bag ni Madam Sheena. Nasa likod may space kami nakita sa pinaka-last. Si Ate Ashley nagdo-drawing ng kanyang art. Ayan. Good lang ko na. Alright guys, hanapin ko na yung exit para sa aming sasakyan going to accommodation. Sobrang lamig. Kadarating lang namin ng Tokyo. Tama, grabe sila sa oras. Talagang napaka-perfect. Pag sinabi nilang 9:38, dumating yung bullet, umalis yung bullet. Bigyan ka lang 2 minutes para sumakay. Pag hindi ka nakasakay ng 2 minutes, iwan ka. Ngayon, pagkadating ng 11:45 talaga. Wait. Meg. Lah, haunted house sa harap, Jin. Bi, haunted house sa likod mo, Bi. Guys, alam niyo ilang araw ko na ngayon lang. After 4 days ko na pag-aralan itong heater na to. So, dapat dun talaga sa word na heating. Hindi ko kasi hinahawakan yung remote kasi naka-Japanese. Hindi ko mabasa. Tinatamad ako mag-translate. So, akala ko yung mga kasama ko, alam na nila yung gagawin. Lagi ako natutulog ng malamig. So, ngayon, na-on ko na yung heater mismo. Ayan, naka-heating na yan siya at 31 degrees. Ito yung kwarto ko. Huwag na muna tayo mag-ikot ngayon or mag-ikot na lang tayo. So, ito yung kwarto ko. Separate ako dito sa kanila. Sa baba. Then, ito yung Airbnb namin. Dito sa Tokyo, andyan si Sabi na CEO ng mga travelers. Siya yung may utak. Kaya kami nagkakautang, joke. Ako pala yun. May tao dito. May toilet kami dito. Then may shower kami. May tao. Sino magpupo? Mabaho tayo mo. Dito tayo sa kabila. May 3 beds. Tama. Ay, naka-on na din ng heater nila. Ang taray. Yes. Check mo cellphone mo. Check ko nga dito. Dito, may sarili ding toilet. Merong coat hanger. Thanks. Ang grabing enjoy namin sa ba. Akyat tayo sa 2nd floor. So, hindi tayo pwedeng mag-ingay. Kaya controlled yung boses natin. Kasi baka ang ending sa presinto tayo hanapin kapag maingay tayo. So, pag akyat natin, may toilet ulit. Grabe pang welcome. Pasok tayo dito. Merong parang dining area. Merong washing. Aray ko. May washing machine pero hindi ko alam kung nakakapag-dry ba to. Parang hindi na naman. May mini dryer. Ano to dito? Ay! Sorry. Bukas na lang kami magsasampay. Pwede siguro magsampay dito sa labas. Bago umalis na. Ay, nakalock siya. Sorry. Then dito, merong ref.
Hindi ko lang alam kung may tubig. Hindi naman ako bumili ng tubig. Mali ba? Tanga. Kabilang gilid pala. Dito walang laman. Kala ko Airbnb naglalagay ng tubig. So, dito may kwarto. Bali 4, 4 na kwarto lahat. So, okay. Dito si Madam Tengives, Boss Jerry. Dito si Ashley, tsaka si Boss Jean. Ayan. O sa loob si Ashley din, si Boss Jean dito. So, okay na guys. Goods na tayo. Settled na tayo. Grabe, parang nalito ako. Ang daming sink. May sink dito, may sink doon. Andito pa yung kitchen. Ang ganda naman ng ano niya, ng roof. Glass bottles. Please put rubbish in the rubbish bin. Food container. Do not throw rubbish at toilet. Rubbish bags are in the shoebox. For the guest leaving more than 2 days, please put the rubbish in the rubbish bin behind the guest house. If it's full. Tulog na tayo guys. Natin patagalin pa. Okay guys. Time to change. Tulog na tayo. So maghuhugas lang ako ng mga dapat hugasan. Higa na tayo kasi alas 12 na, maaga pa ako bukas. Maing buntag everyone. Hindi ka Haponesa kung wala kang ganito. Charot. This is rice, Kiana rice pack. So, hindi ko lang to ginamit dito sa Japan. Actually, may kaibigan kaming galing Japan. And then, bumili siya ng mga beauty products. So, nakita ko, sikat yun dito. After that, hindi ko na siya matigilang gamitin. And also, as a soap na ginagamit ko, ito po yung ginagamit ko. Sa lahat ng sumagpasabay, highly recommended. Ito ang gamit ko kasi 'di ba cystic acne, may acne, marami akong acne. Hindi lang problema dumidikit at utang, acne dumidikit. So, paano ko siya manage? Rice pack, then meron akong mask nito. So, get both of them. Yung mask at saka ito kasi hindi nakikita to basta-basta sa Pilipinas. Try it guys. Very gentle sa mukha pero very, very extremely moisturizing. Pagkatapos niyong gamitin to, mapapansin niyo guys, parang grabe, ang laki ng changes sa balat, promise. Maniwala kayo sa akin kaya hindi ako maganda. Hindi perfect ang balat ko, hindi tayo heart evangelista. So pag may mga changes sa mukha natin dahil sa certain product, kailangan natin i-share sa inyo. Kasi baka mamaya nahirapan din kayo, no? Dami yung kurwa, no? At pinagpapaganda na si Ma'am Shane din. Kasi, today is the day for Mount Fuji. study sa exam. Very good. Mana ka sa amin talaga. Paano siya hindi magsa-study? Siya ang assigned sa Tokyo. Big shout out guys. Jessabelle. Full name. Nagpaalam ka ba sa tatay mo? Yes. Minor di edad to eh. 11 lang. Sumasama sa amin. Sabi. Subi. Mag-hi ka, mag-shoutout kay daddy. Hi pa. Hi pa. Pa, huwag kang mag-alala. Mabait po kaming impluensya. Dito kami nagtuturo ng masamang ugali. Ako yung hindi. Siya yung nagtuturo sa amin sa ugali. Hi mama, hi papa. Sana next time hindi pa din kayo kasama. Kasi iba pag walang magulang. Bye-bye. Bye-bye daw. Baboy, interviewin ba nga kita? Bye-bye ka dyan. So si Sab ay aming newly found sister. Hoy! Hindi, newly found daughter. Daughter ni Mami Glory. Ni Mami Glory, Madam Tengives. Ang swerte ni Madam Tengives, nakaanak kami ng mayaman. Ang naging kaibigan niya una, si Madam Tengives. 5 minutes tayo, pero nakakatawa ang ano nila. Ang history nila. Saglit lang, antay muna kayo eh. Dito sa Japan, once a month lang maligo. 10 days lang kami dito, so walang ligo.
Deny pa daw yung mga taga-Japan, che. Joke lang. Oh, di ba? Oh, di ba? Walang nagbago. Pero naramdaman ko, moisturize siya. Pag hindi kayo naniwala sa akin, wala akong magagawa. Kailangan naman pag magalit ako sa inyo. Di ba? Matakaw ka kasi. Tagal nyo kasi nagdating. Jablo ka na, matakaw ka pa. Sabi ko, nag-enjoy ka ba sa Fushimi Inari? Bisa. Alam ko, normal na reaction yan pag ano ka, pangit ang ugali mo. No, the first 3 steps lang. Sa tumoy. Purot na. Pelo ka na lang. Ano yan? Anong brand? Ah, bili tayong serum dito. Hindi ka nagbili? Mototight. Moisturizer lang hindi pa dito gabi na. Ano yun? Maganda yun? Well known yun? Dito lang yung mga moisturizer. Mga Japanese moisturizer na nito. Yung vitamin C din na ano? Vitamin C din na serum. Yung maliit. Napakaganda. Ano man? Okay, na-hire siya? Okay. At least. Ay, wala ka ng pantalon. Maghanap ka ng recycle. Let's go. Black coat, pakiit siya. Guys, mag-charge lang ako habang nagabihis ha. Kita tayo mamaya ha. Cute. Hello guys. Maayong hapon. Maayong hapon. Energy naman dyan, madam. Paano ka mag-energy dito sa Thailand, dito sa Japan, guys, na ang weather nila dito, ang sarap matulog. Talagang mangluya dito. Kung hindi ka pa mag-inom ng sake nila, wala kang energy. So, I wanted to make a review regarding the bullet train kasi talagang pinag-ipunan namin, no, na maka-experience ng bullet train. So, basically, itong bullet train pala, merong 3 levels. Meron tayong Nozomi, merong Sakura, merong Kodama. Tama ba yun? Pero 3 level yan siya. Nozomi is the fastest bullet train. They stop at major stops. We have the Sakura or the medium train na nagsta-stop, then some much more moderate stops. And then it stops at all stops is yung Kodama. So 3. Basically, what we availed was the Nozomi train. Okay? We had the Nozomi train, the fastest bullet train dito sa Japan that can transport us from Kyoto to Tokyo. So why did we choose bullet train kahit despite yung kanyang presyo, no? Wait lang, mag-close lang ako ng door dahil medyo init ay lumalabas. Ayan. So bakit nga ba ang pinili namin ay Nozomi? Dahil unang-una sa lahat, we wanted to experience bullet train kahit isang beses lang. Though hindi mo pala talaga siya maramdaman yung pagiging bullet train niya paggabi. Kasi nga, sa sobrang bilis niya, wala ka din nakikita. Sa umaga, much better siguro sa morning kasi mas madali mong ma-identify na, uy, mabilis talaga kasi yung mata mo nakaganon-ganon, diba? And then, another good thing kapag morning ka nag-travel is you will get a glimpse of Mount Fuji. So, we should have seen Mount Fuji, I guess. Kasi nung umalis kami ng Kyoto, the sky was very clear. So, sana, siguro may chance kami that time. But since we traveled in the night, wala talaga kami nakita. Okay? So, what went wrong? Saan ako unang nagkamali? First, on the day of our Kyoto, on the day of our bullet train experience,
we decided to book the last full show or the last boarding time, which was 9:30 p.m. So, last boarding time is 9:30 up to 11:30 yung arrival for 2 hours, na distance. What we did was to book the 9:30 p.m. which was already wrong. Dito lang namin na-recognize na mali. Alam niyo kung bakit? Normally, tour and transport dito sa Japan, they run for 10 hours straight. You can extend, but mahal na siya. So, 10 hours, we started at 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 p.m. By 5 p.m., tapos na po kami sa tour namin and the bus had to drop us na sa Shinkansen or dun sa area ng mga bullet train. Okay. So, pagdating namin doon, alas 5:30 ng hapon, guys. Imagine yung aming travel papuntang Tokyo is 9:30 p.m. pa. That meant we had to wait and kill 4 hours of our time. What did I do when I was there for 4 hours? Parang tumakbo lang yung oras na 4 na oras. May malakas na wifi sa Shinkansen. Actually, most the places dito sa Tokyo, Japan, mga main cities ng Japan, meron talagang wifi for free. So, hindi ka talaga mababagot. There are also multiple options when it comes to mag-charge ng phone. So, talagang meron kang gagawin. What I did not do, kahit na gusto ko sanang gawin, is yung mag-ikot-ikot dun sa kanilang train station at mag-vlog sana. Alam niyo ba kung bakit? Number 1, sobrang lamig po talaga. Number 2, sa kadami-dami ng tao, magsarakit ang ulo nyo. Kalipong-lipong, kamoy kadamo, guys. Ang dami talagang tao, guys. Para po silang mga black ants kasi yung suot nila mga jacket dito, mga puffer jacket nila, mga itim halos. Okay. So, I did not think of that. I thought 4 hours was actually very long time. After waiting for 2 and 3 hours, we felt na gutom na talaga. So, kanya-kanya na kaming kuha ng pagkain sa mga mart, maliliit na tindahan. And then, finally, the train, signaled us na papunta na, malapit na, no? So, dito sa Shinkansen sa Japan, when they said your booking is 9:30 p.m., it means 9:30 p.m., aalis yung train. Hindi yung 9:30, nandun ka na sa may train station. Dapat around 7 or 8 or 8:30, basta before the time, nasa train station ka na. And 15 minutes before your departure, dapat nasa train track ka na waiting for your train with your things. Okay? So, dito ko sasabihin sa inyo guys, yung mga train mistakes natin. And, ano yung natutunan ko sa train station. So, if you have a plan to use Shinkansen when you're traveling dito sa Japan at may mga dala kayong bagahe, listen carefully. Diba? Listen carefully. Talaga parang hindi kayo ma-jogsak sa exam natin, no? So, let me just check. Okay. So, ngayon, unang-una, pagpasok namin ng train, ang ticket ni Madam Tengives at ni Boss Jerry ay naka-separate sa amin. We were seated at car number 12 and si Boss Jerry at si Madam Tengives ay car number 3. Bakit? Dahil sila yung merong oversized luggage. If you have oversized luggage when you're riding Shinkansen, make sure that you book the oversized luggage option kasi kailangan po yan, lalo na kung wala na kayo makitang space. But, we have another option there. Kasi ang nangyari sa amin, ang nalagyan lang namin ng extra large luggage talaga ay si Boss Jerry at si Madam Tengives. Where in fact, ang isang kaibigan namin she ay may dala din extra large. So what happened? Ako guys, may maleta ako pero it was the medium size, 24 inches. So may nakita ako sa TikTok na wag daw magproblema kasi pwede naman daw ilagay sa may natin, sa mismong upuan natin kasi may space naman yung banda sa may tuhod, 'di ba? So, at first, I thought gagana yung sabi ng iba na ilagay yung bag sa likod ng chair dun sa may pinaka-last na upuan kasi merong parang space, 'di ba? So, we put the bags there pero napansin po yun ng staff ng train, which is pinabalik nila sa amin kasi oversized luggage daw yun, dapat nasa oversized luggage area. Pero sabi namin, okay lang ba na dito lang sa harapan namin kasi may space naman yung mga tuhod namin, hindi naman kami katangkaran. Alam niyo naman kami guys, magmukha lang kaming 6-footer sa mga picture namin, pero talaga ang height namin 4 lang. Ang liit ng height namin. So, mabuti pumayag yung mga security nila ng train na umiikot-ikot yung staff. At doon nga namin nalagay yung bags namin. Kahit kay Madam Sheena, yung duffel bag na malaki, yung akin, walang problema. But, what we noticed actually, and before I forget, no,
it is true na may mga options, may mga oras talaga na kailangan yung buhatin yung mga maleta ninyo, lalo na sa mga train station. We did not see an elevator option dun sa train track na pupuntahan namin, which is just very close kung nasaan kami tumambay. So what we did, dinala namin yung bags namin pataas, nagtulungan kami guys. Pakabigat po. So if you don't want to suffer like that, either may kasama kayo, may katulungan kayo, or try to avoid carrying heavy bags and 2 luggages kung mag-isa lang kayo. Siguro isang backpack, isang luggage. But sobrang taas ng mga hagdanan nila dito. Okay? So anyway, nagbiyahe na kami going to Tokyo. Wala naman masyado nangyari during biyahe. I was just watching a movie. Kumain din ako konti ng snack. Everyone was quiet. Madam Sheena was on her seat. Our friend was on her seat. Madam Ten Gives, Ashley, and Boss Jerry, they were just quiet sa upuan nila kasi nakakahiya din. Kaya hindi ako nag-vlog kasi may mga katabi din kami, medyo punuan, no? At may mga katabi kami na mga katutubo, mga lokal na mga Hapon, Haponesa. And tama nga naman, sinabi nila dito, iniiwasan talaga yung pag-iingay. So, like I said, I'm using a microphone, but like what happened sa bullet train, I preferred not to vlog. Kasi kahit naka-microphone, masyado silang in close proximity. Imagine, katabi ko talaga sila dito, shoulder to shoulder kami. So, I felt like yung isa nanonood ng sarili niyang movie, yung isa nagbabasa ng libro niya. So, I did not want to really disturb them. Kaya hindi ako nag-vlog. But it was fast, yes. So, we were from Kyoto to Tokyo. What happened, no, kung hindi kami nag-bullet train, may option naman tayo eh. Pwede private car na mag-travel ng gabi or mag-bus. Pero those were longer options. From 6 hours to 10 hours na options yun siya. And like I said, we wanted to experience the bullet train for the first time. Kaya yun nangyari. But I believe I will never do bullet train again. I'm not sure if Kahil will wish to experience bullet train. Maybe. We'll see. Sana maging ready ako by that time because I wanted to gift Kahil Japan. Kasi si Kahil guys, 13 na. Ilang birthday niya na hindi ko nadaanan. 11, 12, 13. So to celebrate his 14th birthday, inshallah, I would like to take him to Japan and experience Demon Slayer. Yun kasi yung paborito niya ngayon, no? Demon Slayer, Harry Potter, Universal Studio. Those are the things I wanted to gift him. Inshallah, I will be able to do that, no? But when we arrived here in Tokyo, sobrang busy, ang daming tao. Pero okay lang naman kasi it was the last travel na. So medyo pa-empty na din yung mga station. And there was escalator, so okay na, hindi na kami nahirapan pagbaba ng mga gamit namin. And dahil meron tayong booking na transport, nag-aantay na yung bus sa labas ng station mismo. So hindi na kami nahirapan doon talaga. And of course, it's very convenient and highly recommended for you guys to get your Shinkansen ticket via Klook. I believe Klook offers all the best prices for everything. Either yung mga private, mga companies na nag-offer ng mga travel, transport, tour, mga ganun. They can either be the same like Klook or they are more than Klook. So, for the safe side and for easy, madalian na lang, hindi na kayo stress, Klook is a very good option. So, I highly, highly recommend that. Arriving sa Tokyo Station, what did we do? We went directly na sa Airbnb namin pagkatapos namin sumakay ng kotse. So, in the end, was it satisfying? Was it worth it? Yung 6,000 pesos mo na pamasahe one way from Kyoto to Tokyo, which you can actually get for 6 to 8 hours when you pay bus or private car. Is it worth it? I believe first time is always worth it, you guys. It's always worth it to have that first time kasi hindi mo natatanungin yung sarili mo, what if sinubukan ko? What if ginawa ko pala? Hindi ko na pala babalikan ang Japan kasi ngayon wala na pala akong means or namatay pala ako. Hindi na ako makakabalik ng Japan. Sana sinakyan ko na lang yung bullet train. So maraming what ifs and I did not want to have that what ifs. So sabi ko talaga, let me just finish this one and then next time hindi ko na kailangan. So like I said, it's worth a try. Try it once in your life. I would recommend and suggest travel in the morning or lunchtime or afternoon time para makita nyo yung glimpse ng Mount Fuji, lalo na kung maganda po yung panahon. Ayun. I also do highly recommend to pack your little snacks in your bag in case magutom kayo.
Sometimes weather can be cruel and very cold. Make sure you wear your proper jacket. Huwag kayong mag-heels sa mga train station. Yung mga OOTD nyo, i-partner nyo sa flat na boots or flat na mga running shoes para hindi kayo mahirapan. And also, kung mag-isa ka lang, huwag kang magdala ng maraming gamit kasi mahihirapan ka sa hagdan-hagdan. It's better to carry a backpack or yung isang hand carry lang na 7 kg. Pero pag may bit-bit ka na 20 kg, kag 30 kg, 40 kg nga maleta, by the time nasa taas ka, wala na, nahulog na yung matris mo dahil sa kabigat. Kaya ang hagdanan nila dito biyahing langit. Ang hagdanan nila dito hindi katulad ng hagdanan ng Pilipinas na 10 steps lang. Dito parang papunta ng langit dito yung mga hagdanan nila. So yeah, I guess that's about it. Did I forget anything pa? Yung price, yung travel time. Sa loob, very comfortable. You will get like 3 seats on each side. One of you will be sitting in the aisle. I got the aisle seat. It doesn't matter kasi gabi wala naman tayong nakita. It was very comfortable. There's a big space from the knees to the next chair. Organize your things kasi para hindi nyo maabala yung mga katabi ninyo. If you would like to take photos and videos, okay lang naman, walang problema yon. Do not lose your ticket kasi kailangan mo yan pagkalabas mo. It is very, it's user-friendly. Do not get scared. I know it's quite overwhelming pag first time, pero pag wala kayong choice, you wanted to maneuver everything on your own, napakadali lang. Importante lang meron kayong Google Maps sa cellphone ninyo. At number 2, marunong kayong magbasa. At number 3, meron kayong pera. Kaya kung wala kayong pera, bahala na yung pagbasa, matanong nyo lang yung iba, no? Bahala na yung Google Map, tanong ka na, pero wala kang pera dito sa Japan, day. Delikado talaga. So anyway, that's it guys. Maraming salamat. Sana nag-gets ninyo at may natutunan kayo sa review natin ito. I'll see you on the next one. Much love, Princess Higa.